Yo, 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 what's up? EJ Power nga pala. At ito, alam ko matagal ako nawala, pero nagbabalik na ulit. MC Marathon presents Langit Lupa Quarters. Ito, most requested. Isa sa mga most requested to. Jabo versus Sisig. At ito yung huling laban ng Langit Lupa Quarters. Yeah. Nung nakita ko tong laban na to, hindi ko kasi sa uli yung bracket ng Langit Lupa, pero nakita ko tong laban na to. Sila yung dalawa sa masasabi kong front runner ng Langit Lupa tournament. Sila yung maingay yung pangalan. Sila yung masasabi ko rin na most active MC sa mga underground battle league. Si Jabo nag-champion siya recently nga sa Motus. And si Sisig naman is, alam ko, galing siya sa yung nag-trending na battle nila ni Ozarugami. Yun. So, yeah, magandang bakbakan to. Medyo maaga na nagtapat sila, pero hindi rin siya, maganda na rin na nagtapat sila dahil parehas silang, masasabi kong gutom at nasa peak ng nila, nasa prime. Almost papunta na sila sa prime nila eh. Masasabi ko ba masyado maaga para sabihin na nasa prime sila. Pero feeling ko, tama lang yung yung panahon ng pagtatapat nila. Yeah. Kung fan kayo ng mga underground battles, eto, masasabi ko isa sa mga dream come true na laban to. So, yun. Simulan na natin. Shoutouts nga pala sa mga nanonood. Sige, James Anthony Lique, Albert Gitgit, Christian Hill Caragan, Uriverse, shoutouts sa'yo. KK Vin, shoutouts. Salamat nga pala sinabi nyo na may echo yung nung unang take. Pero ngayon sana goods na yung yung audio. Thank you. Panoorin na natin. Galing pang Bukawi, Bulacan, para sa inyo, magay tayo lahat para kay Jabo. Bulacan pala si Jabo. Shoutouts nga pala ay Jabo. Good luck sa battle mamaya. Mamaya na ba? O bukas pa? Basta good luck sa battle. Yeah. Siya yung pinili kong panalo dun sa prediction ko. Kaya sige na, ikaw lang sintang at tanging inimbita. Ano yung sagot? Representing Motos Battle League nga pala. At sa kaliwa ko naman, Montalban at Mindoro represent para sa inyo. Magay tayo lahat para kay Sisig. And good luck din kay Sisig sa battle nila ni Blitzen next week. Langit Lupa semis. Excited na ako dun. Sisig, Montalban, Mindoro, Hypebeat, Black Manila, Pray for Us, Triangulo. Shoutout sa Floodway Rap Battle League, paring Rayan, tuloy-tuloy lang. At mga tropa natin dyan. Nanalo ng coin toss, si Jabo. Pinili niya ba una? Si Sisig. Tigdaraw minuto dapat. Right of way day 2 Langit Lupa Tournament. Pakinggan natin unang banat. Sisig. Buhay pa, buhay pa? Classic intro. Floodway! Laban sa... Tangina! Number 1 sa Pulsat Survey. The odds is mine. O tama siya ay high, standing sa votings ng quali. Kaso parang nagpakamatay at nagsilbing pambigti yung tali. You're a bitch with a stupid name. Ikaw yung nanalong kinakailangan pang bumawi. Kaya tumago sa second stage itong bullet train. Kaso ang bahang sumasalubong ay tsunami pagkapanaloy. Katakataka. Japan kasi tsunami.
Bullet Train. Parang reference. Mga Japanese reference. Kaso ang bahang sumasalubong ay tsunami pagkapanaloy. Katakataka, ang binigay mo lodi halak, pes patay tong katawa-tawa. Parang tao sa OG na laugh track. Sige banggitin mo yung rank dyan, pagyabang mo pa non-stop. Tangina. Na ano yun na late ko na absorb yun. Kaso ang bahang sumasalubong ay tsunami pagkapanaloy. Katakataka, ang binigay mo lodi halak, pes patay tong katawa-tawa. Parang tao sa OG na laugh track. Sige banggit Yung ano mga ewan ko kung yun yung tinutukoy ni Sisi ka, pero yung mga tumatawa na ano. Sabi kasi yung mga tumatawa na ano na sa mga sitcoms, yung mga background na tumatawa. Mga ano daw yun, tawa daw yun ng mga patay na kasi sobrang luma na yung ano na yun. Yung na-record yung mga ano na yun, mga tawa effects. mo yung rank dyan, pagyabang mo pa non-stop. Kung gusto mong maging top 1, ako gusto mang one top. Sobra kong kasamaan, tatadyakan ko pa Diyos mo. Kung marami kanyang fans, babakbakan ko ng gusto. Sasaksakin ng sasaksakin kahit wala diyang may gusto. Kung ito yung number 1 sa pulse, tatanggalan ko ng pulso. Ano nga uli? Pulse. Number 1 sa pulse at survey, the odds is mine. Odds are mine yun, tanga. Subject, verb, predicate, di mo alam. Kaya in-spit mo loud and proud. Mentor mo nga pala si there's only one name that you can found. Tapos una pa yan sa boto, may natatangi na fan base. Top 1 na sobrang bobo, parang may-ari ng bargain, idadahilan niya. Apo na sobrang bobo pa. Pinatamaan si Sinyo dun. Idadahilan yan, poetic license. Pinupuna lang yan kasi bitter. Babanggitin kahit walang sense sa ginagawa niyang free verse. Fuck kasi literate in this economy. Tangina di ba yan nakaka-trigger? Akala ko ba Japan ay advanced sa technology o ba't di mo nagawang mag-research? Di ba ang week ng pinili nyo ngayon? Di ka dapat na mapuri, isa kang bitch na Pilipinong Hapon. Motherfucker, Jabayuki, ganyan ka batch ko, kakamuhi. Kaya dapat pugutan ka ng ulo, parang mali yung pagkatuli. Ako ang pasimuno sa pagkamatay nitong walang alam sa simunot panaguri. Ganyan pet peeve ko, sobrang worst tas. Yung sulat ay absurd. Yung get up ang first class, yung utak pang third world. Ikaw ay baka na curse word. Mararanasan mo berserk. Tas sa astang hapuntong puta. Sa langit lupa ako yung impyerno at ikay yung kufuruta. Yan kasi, ito kasi mga Pinoy impyerno at ikay berserk. Tas sa astang hapuntong puta. Sa langit lupa ako yung impyerno at ikay yung kufuruta. Yan kasi, ito kasi mga Pinoy, makarinig lang ng Ingles kahit tanga ginto namin. Mag-claim lang na Hapon, wow! Ulol, mas mataas ang halagang piso sa yen. Ba't di mo ba kasi pinatigil yan site? Yan tuloy nagpapakasinto pa rin kung di kayang gawin ni Tobey Maguire. Sige ako na magpapahinto sa tren. Yo! Yun. Magandang round 1 kay Sisik. Ang dami niyang mga ginawang moments na at saka plays. Pero ang pinaka-thought ng ginawa niya is yun nga yung grammatically wrong ni Jabo dun sa ads are mine, ad is mine. Parang ganun na yung sinabi ni Jabo na yun sa previous battle niya. Yun nga parang sinets niya muna yung dito, yung material niya. Wala pa yung pinaka malakas na haymaker niya dito sa round 1, pero
Parang ano, parang nag-set pa lang siya ng ano, ng gagawin niya. Yun. Yun yung round 1. Yung thoughts ko sa round 1 ni Sisi. Gusto ko yung ano, yung yung tumatawa na patay na tong katawa-tawa na line niya. Tsaka yung Junko Furuta. Natripan ko yun. Yan, tingnan natin round 1 ni Jabo. Okay na. Okay na siya. Tayo na, floodway, tapos biglang tsunami ka na yan. Ang late-late mo naman. Tsunami. Hindi tsunami, hanggang pa ako lang. Tsunano. Magingay tayo para kay Tsunano. Tsunano! Tsunano! Solid nung grain na salt. Pero mukhang maraming disang-ayon sa komento. Gusto nila akong mauna sa langit kaso di raw ako doon nakadisenyo. Kaya pagbalik ko sa lupa, lahat ng duda isasama ko sa impyerno. Lahat ng duda. Ang daming galit. Pero solid pa rin. Mas solid yung linya mo. Mula kay Ruping, dyan na tumama, sinunda pa ni Uring at Yolanda. Wow! Weathercaster ang ganap. Pues maghanda ka na, Brad. Kasi sa Japan, we face different disasters. Magkaiba yung tsunami sa flood. Nagkaya pa ng pustahan, 10K. Tas Hindi ko alam kung ito yung iba, ito yung ano eh, kakaibang circumstance dito. Nauna si Sisik dun sa tsunami. Pero hindi siya ganun ka ano eh, ka epektibo nung binira ni Sisik. So inispit din ni Jabo yung tsunami flood na ano na line. Pero hindi rin natulugan din siya ng tao. So di ko alam kung na-diffuse ba o parang canceled out lang. Parang wala eh. Either way parang hindi siya ganun ka ano. Hindi siya masyadong napansin ng tao. ba niya ng 5K? Di mo alam kung nagpapabitin to. Depressed ka na ata, sikat ang suicide attempt niya iabutin yung ceiling ko. Nag-aaya ka pa ng pustahan? Eh mukhang di ka naman verified sa GCash. Tas ako pa yung napili mong harangan, mamamatay ito ng instant, mapapasabi siya ng please wag. Marilaki road rage yung nakasalubong niya may sling bag. Hindi ko alam Bang! yung ano. Marilaki. Road rage. Hindi ko gets yun. Matay ito ng instant, mapapasabi siya ng please wag. Marilaki road rage yung nakasalubong niya may sling bag. Bang! Baril na yung nagsalita para matututo. Ito ay metal. Sa metal, kakalembang yung ulo mo. Rakistang unano. Napakaliit mo, gago. Nung bata ka siguro, kulang ka sa calcium. Pag nag-i-scream to, tunog batang nagtatantrums. Wah! Parang naiwanang bukas na vacuum. Alam niyo ba, long hair to dati? Sunsilk pa yung shampoo niya noon. At madalas niyang sabihin na siya raw yung Panginoon. Eh, kala ko ba demonyo? Tas nung beneficial, biglang sinama sa verse. My God! Palit relihiyon? Ano yon? Nag-revert? Nag-buyback? Battle rap is a bitch, tas nag-convert tong si price tag. Battle rap is a bitch. Tas yung bigote mo hindi pa naka-install lahat. Kulang ka sa testosterone kaya wag ka mag-angas. Feeling malakas, gabuhok lang daw pagitan namin tas wala ka pang balbas. Satanista na wak! Ako nang bahalang dumisiplina dito sa suwail mo na anak. Maling tumalikod ka sa Diyos kung ako ang makakatapat. Kaharap mo ay AI, cyborg. Yan yung branding na nabuo. Ikaw, ano branding mo, ha? Batang may ubo? Pfizer, Moderna, Astra. Vaccine yun sa corona. Many years ago. Outdated yung reference, kaya di ako bumilib, not even close.
Saluhin mo lahat ng ubo na fuck Deo! Saluhin mo lahat ng shot ng mamatay ka sa overdose! Mamamatay ka sa corona! Epidemic na ako! Sick nga eh, kaya AIDS! Ganon siya bumanat, nakakayamot. Pues sa akin ka dumapo, lilipad ka overseas, siguradong tatagos. Ganyan talaga pag mayaman sa ibang bansa naggagamot. Kaya anig malagot! Bugwet na naman eh, alam mong wala tong madudulot. Panaybigay mo ng David kay Goliath sa lugar na wala silang bato na mapupulot. Kaya sa una na sumubok, huwag ka na malungkot, boys loot, may katabi ka na matulog. Maupak ka. Ano, balat? Yun, round 1 ni Jabbo. Nahinaan ako sa po. Okay. Yung pala yung marilaki. Pero yun, round 1 ni Jabbo. Ang hirap i-judge nitong pares na round 1 nila. Ang problema ko sa round 1 ni Jabbo is yung overall construction nung round 1 niya. Parang kalat yung angles. Parang pinagsama-sama yung angles na hindi bagay na magkaasama sa isang round. Parang kalat parang tumatalon-talon. Alam mo yun na parang bigla niyang tinira yung yun nga sa tsunami, tas biglang tumalon dun sa height ni Sisik, tumalon dun sa bigote. Ang gaganda sana pero parang hindi siya bagay magkaasama. Yun yung problema ko sa round 1 ni Jabu. Well, yung kay Sisik naman is nagustuhan ko saan yung overall construction niya. Though parehas sila na nagpapainit pa lang. Wala pang masyadong grand moments na wala pa silang grand moments na nagagawa. So kailangan ko i-nitpick to, kailangan ko maging maarte. Hindi tama si shoutouts kay Stellar Stan Gaming. Hindi seamless yung transition nung kay Jabo nung mga angles niya. Kaya parang hindi siya nakakagawa ng momentum, hindi siya nakakagawa ng magandang climax. Magaganda sana pero hindi alam mo yun, parang awkward yung pagpalit ng ng topic, ng angles niya. Yun. So round 1 ibabase ko sa overall yung construction ng nila. Kasi parehas performance ang linis. Bilang ng moments na nagawa halos pantay. Pero dun sa overall construction nung mismong round nila, ibibigay ko konting-konti. Ito konting lamang lang si Sisik. Doon lang siya lumamang talaga. So yun, round 1 bibigay ko kay Sisik. Tangina, lupit! Kala mo talaga nakai-impress? Tangina, nagyayaya daw ako ng pustahan na ang mahilig dito mangyaya yung amo mong 3DS. Tangina, wala daw batong mapupulot dito? Kala mo lit yun? Gago yung bato, nasa bulsa ni Vitrum. Medyo medyo awkward magrebat si Sisik. Naalala ko din yung laban niya kay Ivar. Parang may rebat siya about sa sa AIDS Minsan parang di ko alam kung nakakatulong ba o hindi rin nagmamatter. Kasi the way niya i-deliver kasi nakakatawa. Nag-comment ulit si Stellar Stan Gaming, mas okay if nag-focus si Jabo sa angle sa height difference nila, then pumili na lang siya kung saan papunta pa yung lines. Actually, yung height difference na na angle, pwede niyang ibira sa round 2 yun Tingin nyo. Para sa akin or sa umpisa ng round 1. Pero nilagay niya kasi sa medyo bandang dulo na, so alam mo yung parang hindi na makakuha ng ng moment yung ganun unless alam mo yun, may magandang twist kang ilalagay dun talaga. Ni Vitrum. Tangina
Palong-palo Motus represent. Big time. Kaya naman konyo na ayos niya. Hoy, di ba homegrown ka ng pulo? Tangina, dapat mabaho ka. Di ba? Tangina, inalagaan ka nung bakang rapper. Sa'yo siya naging so pulo dati ito si Jabo. Pulo pala. Tangina, inalagaan ka nung bakang rapper. Sa'yo siya naging Hanson man. Tinuruan ka maging malupit na butler pero pinili si site na random lang. Malaki utang mo kay Shernan. Tapos biglang tatalikuran ng gagong yan. Tangina nang dahil kay Dalmatian natuto ka ng Battle Rap 101. Pero sige. Putang ina mo. Pero Okay, sige. okay. Motus represent. Kahit puro gunbar sa todo point pa. O bakit yung estilo mo FRBL? Dapat wordplay mongoloid ka. Tanginan to, tamod ni Raf yan. Isa kang rapper na cancer mayroong tumor. Tas tinapat sa makabagong pagturo at pagtutok. Ito na yung bagong tutor. Raf na sumunod lang sa kanubes. Nagaya pa ni Gago Yungkor. Mga putang inang tuta ng US na para bang si Marcos Jr. Pansin nyo ba? Pansin nyo ba? Basics kay Shernan, advance kay Rafian, ang nakuha ni Gago sa enkwentro. Ano nakuha niya sa Motus? Wala. Kasi alam niyang mahina yung estilo dong naimbento. Wala kang tunog M-Site, Terdi, Nego G, Caspero, Espero, tanginan to, pambato nyo, hindi kayo nire-respeto. Payag kayo? Representante ng Motus na ayaw maging tunog Motus. Wala sa kanyang anatomy. Jabo, FRBL, pulo. Teka, may nag-comment lang ulit. Yung mga jokes ni Sisik hindi satirical yung dating. Medyo overselling yung sarcasm. Tingin ko lang. Totoo. Siguro, tayo na MC siguro to. Sino ka? Magpaalala ka nga. Motus na ayaw maging tunog Motus. Wala sa kanyang anatomy. Jabo, FRBL, pulo. Dito yung Motus. Ganyan ang analogy. Kaya pala naging robot itong Gago at dun to na uwi. Kasi ang kanyang buong pagkatao ay full of irony. Ang langit lupa ay ginawa para ibandera ang liga kung saan magmumula. Tapos ganyan ang iyong ipapakita. Ba talagang ikay mapupuna? Ang lupa ay simbolismo ng pinanggalingan at sana ay matuto ka. Samantalang ang langit ay kung saan ka mamaya mapupunta. Pag ginaya mo si Rafian, sasayaw ka sa bala di nakatutuwa. Pag ginaya mo si Shernan, magkakaroon ka ng spot na di mabubura. Pag ginaya mo si Rafian, sa current ng baha ka na matutumba. Pag ginaya mo si Shernan, parang las niyang laban lalabas ang kaluluwa. Magagayo sa floodway. Lalaba. Oh! Okay. Kasi nag-costume si Sherna nung tayo medyo na ako dun parang na late reaction ako dun. Pero gets ko. Kaya pala lalabas yung kaluluwa kasi nag-costume si Sherna tsaka si Husky ng pambabae tapos lumilitaw yung parang cleavage nung costume nila. So, yeah, okay. Yan, sa current ng baha ka na matutumba. Pag ginaya mo si Shernan, parang las niyang laban lalabas ang kaluluwa. Magagaya sa floodway, kasi pagbaba ng event, sabog ka na naman. Magagaya sa pulo, kasi sa pagkawala mo'y walang magdadamayan. At kaya lang mayroong floodway, babaha ng dugo niya sa labanan. At kaya lang mabaho ang pulo, dahil sa patay niya na katawan. Kaya sige, Motus represent. Na iba yung ginamit na buo, kaya siya mababalisa sa tira ko. Kaya sige, spit mo na yung natutunan mo sa floodway at pulo, ikaw mismo magpapahiya sa liga mo. Yo! Tangina, mainit tong laban na to. Die Hard Battle Rap fan lang daw si Stellar Stan Gaming. Weh. Pero yun, salamat sa sa mga thoughts na binibigay mo. Yeah. Pero yun, round 2 ni Sisik, mas gusto na tripan ko to. Ewan ko, mas may dating talaga sa akin yung kahit isang angle lang yung gagamitin mo sa round na yun, pero maaatake mo siya sa
yung alam isang angle lang, pero sa isang angle na yung marami ka pang angle na ano, na matitira. Mas malakas yung dating sa akin no, kaysa yung ano eh, yung marami kang angle na ginamit sa isang round, pero kalat. Parang ang pangit ng pagkaka-storyline mo dun sa round mo. So, gusto ko tong round 2 ni Sisig. Mas gusto ko to actually sa round 1 niya. Tinira niya yung pagiging ano, questionable ni Jabo sa Motus. And yun nga maraming nilapagan na liga si Jabo. Magandang ano yun, magandang silip yung ginawa niya bilang ano, maganda eh. Magandang gawin dito sa small room yun dahil mas dama. And yun nga, parang mas mag-get siya somehow ng tao dahil nga small room siya. Hindi siya, alam mo yun, hindi casual fans yung nanonood ngayon. Alam mo yun. So, magandang pagpapakilala siya para kay Jabo yung ginawa niya. And nagawa niya ng ano, ng paraan para mas magets ng tao yung ano, yung angle na yun. Gusto ko yung Battle Rap 101 Dalmatian and yun yung analogy niya na ginawa na Raffian Shernan na analogy na ginawa niya sa bandang dulo. Medyo may pagka-chess match tong ano. Chess match tong laban na to actually. So solid tong round 2 ni Sisig para sa akin. So eto, basa nga tayong comment. Ang gaganda ng mga ang gagaling mga nagko-comment ngayon eh. Si Vera, di ko alam why, pero parang may kulang kay Sisig. Di ko ma-identify kung ano. Siguro ako ang off siguro sa akin kay Sisig yung boses niya tsaka yung ano yung may tawag kasi diyan eh, may term dun sa pagkabulol sa lisp yung lisp niya. Yun yung ano nakakabawas sa angas niya siguro para sa akin. Hindi ito sa comment naman ni Sedi para mas pinuri daw ni Sisik yung si Jabo kasi nga hindi wordplay mongoloid si Jabo. Pero ibang layer kasi yung inatake niya. Hindi about sa pagiging doon eh. So okay, goods pa din. Tapos sana ginawa ng connection. Ito si Stellar ulit. Sana ginawa ng connection ni Sisik yung Pulo and Floodway na ginawa niyang high tide yung flood or whatsoever. Then ginawa niyang parang tribe mga tao sa Pulo. Ibang ano na yun. Feeling ko labas na sa estilo ni Sisik yun. And labas na sa gustong gawin ni Sisik yun. Medyo complex na yan. Mainit daw sa venue. Yan. Round 2 ni Sisik, natripan ko yan. Tingnan natin yung yung round 2 ni Jabo. Spit ko na yun. Bastos ba? Okay. Basta may Spit ko na yun. Bastos ba? Okay. Sabi niya, hindi daw yung liga ko, hindi ko daw estilo. Palibasa yung estilo mo pang cypher lang. Galit na galit, kulang na lang mag-grabbing growl. Dinadala ka lang kasi ng liga mo, yung dinadala ko underground. Tangina nito, ang late-late mo, galit ka, baka mangitlog ka niyan. Tangina nito. This man is a joke, fam. Yung height niya, April Fools. 4'1". Sa sobrang laki ko, basic lang, di ba? Sa sobrang laki ko, nakikita ko yung nanonood sa bandang dulo. Sa sobrang liit mo, yung nasa likuran na nakikita lang lumulutang na ulo. Kaya classic lang na bana... Eto. Sana ma-utilize ni Jabo itong mga height jokes niya. Tingnan natin. Sa likuran na nakikita lang lumulutang na ulo. Kaya classic lang na banatan ng aking pakakawalan. Durug-durug yan pag binalahan malamang. Bawat tama, ulo-ulo lang, di kasama katawan. Yung scheme, dadagdagan. This
pussy will follow the red dot. Hindi kilala tong mga bala ko, they are nobodies. Puro headshot! Puro sa ulo! Kala mo nagre-review, siya ay soon to be na guro. That's the truth. Pues pag ako ang nagturo, point and shoot, this boy is cook. Hindi niya alam ang aking limitation. Uuwi ka sa Rizal na nakabalot sa Manila paper bilang lesson niya ng old school presentation. Kaya sa pinapasukan niya, best believe, mag-a-absent tong si Sik, madadama niya ay sakit. After this defeat, magi-grief. I'll finish the job and make this sick leave. I'm just showing off, embrace the crowd sa big league. Kung ako lang ang Tony Hawk ng battle rap, kanina pa ako nagki-kickflip. Matic food trip. Lamon pati buto. I'm in the top of the food chain and this dude ain't lalamunin ng buo. Tong malnourished na to, magiging kanibal lang tong sisik pag pinakain ko ng kamao. Kaya kung kay Ibar, kumakamay ka pa, pues ngayon, panis yan malamang. Kada rounds ko to tatambakan, lilitaw yung lamang. Hindi to friendly fight, tanga, feeling close ka lang. Kaya paparamdam ko yung ating agwat. Para malinaw sa net, ito'y laban ng hindi champion. Tas magcha-champion ulit. Hindi ba champion si C6 ng FRBL? Hindi ba? Ating agwat. Para malinaw sa net, ito'y laban ng hindi champion. Tas magcha-champion ulit. Gago po net, pwede kitang ilaglag dito. Tas Sinasabi ko. Yung mga ganyang banatan, pwede sa round 1 yan. Yung mga aura farming bars na ganyan. Pwede sa round 1 yan. Kung sa round 1 yan sinabi ang mga feeling ko, mas powerful yung round 1 niya. sa FRBL ulit. Gago po net, pwede kitang ilaglag dito, tas sa FRBL ka mumesbak. Mala Super Mario lang yung setup pag binacktrack. Kasi uuntog muna kita bago mo makuha yung one up. Magiging duguan tong scenery. Ang pangit na sa view. Yung screen magba-black and white, parang movies noong 1952. When I'm talking about games. Sa bago kong specs, I'm gonna run it smooth. Tong robot, magiging graphic, nakabitan na ng GPU. I'm in a whole other mood. Don't F with me. Kalaban niya yung AI. 2000s MVP. I get the best handle in the league you will ever see. Yung ulo niya, ibe-between the legs. Pedigree! The death is near. You're facing your biggest fear. Sa sobrang lakas ng punchline, tatagos ka sa spirit realm. And after I'm done with this guy, walang mag-a-eyewitness sa gagawin niya na crime. Ultimo guardian angel mo, magiging legally blind. This battle is mine. Kaharap mo ay cyborg, kaya kung maaari galingan. Kasi ang buong potential nitong metal, kalahati ko pa lang. Tapos na. Ling banat, pahinga natin! Hindi siya style clash pero magkaiba yung approach nila eh. Ma-angle si Sisik tas si Jabu naman more on punchliner talaga. Parang battle rap talaga. Yung ginagawa ni Jabu, punchline punchline MC siya. And yun nga, mas bumbe siya sa creativity. Hindi ma-angle si Jabu eh. More on name flip, more on mga, alam mo yun, plays, mga laro. Mas malaro si Jabu. And then si Sisik. Fuck, ang hirap nito. Mas maganda rin tong round 2 ni Jabo kumpara sa round 1 niya. Mas so pare sila nag-level up. Ang hirap Oh, shit. Actually, ako kasi pag nagja-judge ako, hindi ako nagbibigay ng hindi ako nagbibigay ng tie na round lagi. Laging hangga't maaari may alam mo yun, may nananalo sa round. Kahit sa pinakamaliit na detalye ko ibabase, dapat may mananalo.
Shit. Gusto ko yung angle na ginamit ni Sisik. Gusto ko rin tong ano, sunod-sunod na punchline na ginamit ni Jabo. Pero yung thought. Ano bang ano, punto mo dun sa sinabi mo? Teka. Kailangan ko ng time dito. Hmm. Eto, ano na lang talaga to. Ah, ah. Malakas pareho eh. Dikit. Hindi siya ano eh, hindi siya, walang naka-overshadow dun sa isa't isa eh. And, ito sinasabi ko, chess match tong laban na to. Okay, sige. Hindi, ano na lang siguro, mas bibigyan ko yung, shit. Mas bibigyan ko ng props yung round 2 ni Sisik. Kesa sa round 2 ni Jabo. Dahil parang, yun nga, may umulit na AI shit ulit na ginamit si Jabo. And yung height angles din, though effective siya, pero parang ano eh, parang may ganun na rin kasi siya sa round 1. And yun nga, yung kung saan papunta yung sinasabi mo na ito yung mahirap dyan. Ang hirap paglabanin nitong dalawa dahil magkaiba sila ng approach. Parang, while si Sisik, ang ganda nung pinupunto ng angulo niya. Yun. Though, hindi ma-punchline si Sisik, pero pag tumama yung punchline niya, mas nararamdaman mo. So, sige, bibigay ko yung round 2 kay ano. Bibigay ko yung round 2. Round 2 kay Sisik. Dahil mas, diretso yung puntuhan niya. Doon ang lakas. Props sa round 2 ni Jabo. Gusto ko yung punchline material na ginagawa niya na sunod-sunod. Pero, on paper, mas malakas tong kay Jabo. Pero, battle rap to na live. Sino mas, alam mo yun, mas naagawa ng momentum dapat. Kumbaga, sino yung hindi lang punchline yung basihan sa battle rap eh. Dapat nandun din yung yung mismong overall material. So yeah. Sisik ako sa round 2 ulit. Tanong ulit ni Stellar, overall feeling ba sa round yung basis mo, boss? Oo. Yun lagi yun. Hindi, eto ewan ko sa ibang judges na puma-punchline basis. Pero, hindi ko pwede ibase sa bilang ng punchline eh. Dahil hindi to striktong, wala tayong striktong time limit or striktong bilang ng punches sa bawat rounds. Kung ganun, pwede kong gawing halimbawa striktong 40 bars lang. Pwede akong mag-punchline basis doon sino mas maraming punchline na mas malakas yung tumama. Pero since hindi siya hindi stricto yung time limit, hindi stricto yung bilang ng mga bara nila, mas inaano ko siya sa overall round. Mas binabase ko siya kung sino yung mas may magandang nagawang round, mas tawag dito, mas malinis na round, mas smooth yung pagkakalatag ng round. Yeah. Sisik to. Sisik ako sa round 2.
Ace San Andres Ace. MC ba yan si Ace? Shout out sa'yo kung MC ka man. And good luck sa mga parating na laban. Yeah. Magkakampiyon ulit. Tangina, gigil na gigil. Halatang si Jabo ay Tom Goods. Malamang magcha-champion to ulit. Malamang niluto ka kay Boys Loot. Niluto ka kay Boys Loot. May dalang bangkay si Sisik. Talaga. Tanong mo sila. Sasagot ka pa no? Sasagot siya, tapos boss, wala kang kaso? Oo, magiging pedigree ka ngayon, papakain kita mamaya sa aso! Hindi. Wala, hindi. Ewan ko ba't may reaction dyan. Pero, hindi, ang layo eh. Hindi ka ngayon, papakain kita mamaya sa aso! Hindi naman sinabi ni Jabo na pedigree siya eh. Ang sinabi ni Jabo, ipe-pedigree kita. Parang ganun. Putang ina mo Ano? Gago kahit suntukan tayo dito. Tatakbo lang ako. Tatakbo. Tungin, tapang-tapang mo gaga. Alam mo, minsan ito yung ako hindi ko naman kasi hindi rin naman ganun ka solid yung rebuttals ni Jabo. So, parang pantay lang sila sa rebuttals. Walang dagdag points kay Jabo, wala ding minus points kay Sisik. Pero, ang kinaka-worry ko dito ay Sisik. Lalo na sa laban niya sa semis. Baka dito ibase ng judge yung yung baka ito yung ikasanhin ng pagkatalo niya, yung mga ganyang rebuttal niya na medyo weird. Lalo alam ko hindi ko sure kung solid ba mag-rebuttal si Blitzen, pero baka matapat siya. Halimbawa matapat siya sa isang MC na na solid mag-rebuttal, and pagbasihin nga dun, pwedeng yun yung maging end basis nung mag-judge. Pwede, medyo baka maging delikado yung lagay ni Sisik. Tangina mo, pag sinapa kita mamaya, matatanggalan ka ng ingrown. Matapang ka lang kasi mahaba ka, parang medyas ni Beatroom. Haba, di ba? Putang ina, high socks. Aktivistang Jejemon. Sasabihin ko na, Ender ko issue ni Enzyte. Ano yun yung 70k? Yung ba yun? Issue ni Enzyte. Tayo dyan. Okay lang yan, boss? Hindi. Sayang. Know the game. Bullet train. Let. Grabbing holo, nice. Keep that loud. Underground. Oh. That. There. Okay. Multi yun, no, bay? Ganyan bagong definisyon ng multi para dito sa bobong guy. Voltes 5. You a fake bitch. Dolo rhyme, gago. Di ka marunong mag-multi, di ka marunong mag-rap. Isa ka lang epal. Pabigat sa eksena. Habang ako kahit galing pa ng metal, may bigat ang binenta, kaya panahon na ng AI ang pantapal. Yung niyabang ni Repa, mas maraming pinatay ang kamay na bakal nung dekada 70. Naku todas turik kung sa live. Mag-isip kung bakit siya kuha, ayun let's tong week dun sa bay. Nadikit ang labis na kutsa, gago boplax ng bitch yun at fire. Matikwik yung pangit niyang buga. Ako sobrang lupit ko mag-rhyme. Naging sick yung hari ng tugma. Wala kang husay na sa makulay. Tatagilid kanyang konsepto, nakakaumay lang na tayutay. Ang hain ni Jab sa konsyerto. Kung mali ako'y i-correct mo, kaso hindi mo kaya to insekto.
Isa kang buhay na patunay na AI di talaga perpekto. Bubuka man ako tong weak fuck. Gago sa game, tanga ka pa rin. Robot nakapasok sa flip top. Gasolay, wala yan dating. Makina si Park kanyang trip walk. You bitch sa fake at di magaling. Gamit ang metal sa hip-hop. Yosef Rage against the machine! Ulitin ko. Teka. Si Park kanyang tanga ka pa rin. AI di mali ako. Gilid kanyang konsepto. Ari ng tugma. Wala kang husay na sa makulay. Tatagilid ka niyang konsepto, nakakaumay lang na tayutay. Ang hain ni Jab sa konsyerto. Kung mali ako'y i-correct mo, kaso hindi mo kaya to insekto. Isa kang buhay na patunay na AI di talaga perfecto. Bubuka man ako tong weak fuck. Gago sa game, tanga ka pa rin. Robot nakapasok sa flip top. Gasolay, wala yan dating. Makina si Park kanyang trip walk. You bitch sa fake at di magaling. Gamit ang metal sa hip-hop. Yosef Rage against the machine! Putang ina mo, ano kaya mo yan, ha? Ganda. AI angle na yung ginagamit ni Sisik dito. Putang ina mo, ano kaya mo yan, ha? Tangina mo, mag-rap nga lang, di mo pa kaya, mag-scream pa kaya. Putang ina mo! Anong mga bago? Gusto nyo mga bago? Haka-haka? Si ano ba yun? Si yung kasama niya? Haka? Haka-flow. Kahit yung enerhiya bumaba, o ito, tangina, flow na metal, ako lang mismo gumawa. Tangina nyo, di yan kaya ng osarugami nyo, gago. Panoorin ko nga yun. Hindi ko pa napapanood yun eh. Mag-osorogami. Ang osarugami nyo, gago. Ano, ikaw, ano kaya mo? Technology? Technology na napaka-wex mo, G? Ako puputol dyan sa lahi mo na parang nagpa-vasectomy? Sana! Mananalo to, boss? Motos Bulo, tanga tinalo na ni Steven si Bartz. Tas ito, tatalunin ko ngayon. Parang nagpa-vasectomy, sana i-gets mo din ang aking melody. Tumatakto sa kanyang memory. Nawala ka sana dito kung hindi tanga si Neko, G. Tas feel ng tarantado, bobo ba to? O espesyal. E kanyang skills sa pakalabo, pornong hapon na di legal. Pagiging robot ay ating tao, pagkahali, mau feral. Mahinang cyborg lang yan si Gago. Buong pagkatao ko, mesal. Ano daw? Metal? Mesal. Kaya wala nang kwenta ang pagsabat na job. Dapat dala mo'y tissue in best fight. Pinagsabay ang pagrarap sa rock. Malamang ito pa rin bisyo in next life. Peke pagiging hip-hop di buo. Kaya ako siya dito tines mic. Kung malala na yung skill issue mo, di ko na kailangan ng issue ni Emzite. Ano? Ayun yung sinasabi ko. Naglagay siya ng okay. May nilatag siya sa unang round na may ina-expect tayong lahat. Tapos nagpasok siya ng ibang angle. Pero tuloy-tuloy. Ang daming layer na nagawa niya sa angle na yon. Tapos yung issue ni Jabo yun eh. Issue ni Jabo yung mga nilatag niya bilang battle rapper. Sa issue sa skills ni Jabo. Pero na-connect niya sa issue ni Emsa, yung word na issue mismo. Yun. Tangina nyo! Ano, Motos Pulo? Fuck you! Ano, Motos Pulo ang champion? Tangina nyo, kukunin ko ang titulo. Kung gusto nyo ng Motos Pulo sa ahon, paglabanin nyo si M-Site sa katito nyo, ben! Yan. Pinakamalakas na round ni C6 sa akin, round 3. Ang ganda ng ender. Katito nyo, ben! Ulit, ang ganda ng Ano si pag-aasabi. M-Site? Nyo kukunin ko ang titulo. Kung gusto nyo ng Motos Pulo sa ahon, paglabanin nyo si M-Site sa katito nyo, ben!
Ay, naman. Banat, pakinggan natin! Ayun, yeah. Overall round. Yun yung sinasabi ko. Overall round. Ang ganda nung pagka-construct connected eh. Connected yung buong round 3 niya sa lahat eh. Kahit sa ang layer mo tignan, makakonekta mo siya sa isa't isa eh. So yun, yeah. Round 3. Ang lakas ng round 3 ni Sisik. Pero, tignan natin round 3 ni Jabo. Ang lupit talaga ng rakistang unano na to. Nag-scream pa. Talagang ganadong-ganado. Parang vacuum na barado. Ina mo ka? Ayun na, hindi na epektibo. Yun sinasabi ko, hindi rin masyadong epektibo mag-rebuttal si Jabo. Kaya hindi ko pwedeng ma-minusan din si Parang cancel out na lang siguro yun. Sabi ulit ni Stellar, itong posibleng gawing angle sa kanya next na laban yung damay big names type shit. Pero hindi ko alam kung may mga may mga iba na ik nila yun yung pag nang dadami ng big names yung MC. Guilty ako doon. Guilty ako na ginagawa ko rin yun. Pero etong sa case ni Sisik, connected kay Jabo eh. Alam mo yun, nako-connect niya sa material niya. Hindi siya yung basta damay lang na na sinabi lang. Alam mo yun. Hindi siya yung damay na may may storyline eh. Ganun dapat mandamay ng kung mandadamay ka ng big names, ganun dapat. Yung ganado. Parang vacuum na barado. Ina mo ka? Parang nagtantrums na naman yung pamangkin ko. Puro issue pa. Siya si Shane Michael Cruz. Shane. God is gracious or gift of God. Base sa pagsusuri ko, yun daw yung kahulugan. Lahat naman tayo regalo ng Panginoon. Maayos na kinahon, nakakagiliw naman. Parehas tayong balot sarap pero sisiw ka lang. Parehas ng kahon. Magkaiba ng laman. Kasi bukang bibig nito lagi, puro political shit. Well, dapat lang. Kasi yung pagkuha lantaran. Pues kung galit ka sa magnanakaw, harap-harapan kitang nanakawan. Kasi nanakawin ko yung moment, pati spotlight sa entablado. Nanakawin ko yung panalo, pati tenga ng mga tao. Parang politiko na ako sa kapal ng balat ko. Sa sobrang dami kong mananakaw sa'yo, dun mo lang ako mapapatakbo. Tong bata nyo, sigurado nangangawa. Pilipino nga naman, harap-harapan na, wala pa rin ginagawa. Nakakatawa kasi hindi ka naman ganyan dati. You're not doing the same thing. Tapos ngayon na makakuha ka na ng reaction sa tao, biglang bago ng kanyang lame way na to gain fame. Damn, Shane. Lalaban ka lang kung kailan huli na ang lahat? Ano yan, kaklatch mo, late game? Hindi ka tunay sa pinaglalaban mo. Maling imahe yung napiling halikan. Kasi sabi niya yung nakaraan, para kang si Looney na sobrahan sa sundot. Wow, ginalingan. Aktivista na natutuwa pag may biktimang natataniman. Fuck! Contradicting bullshit. Ano ba yan? Kala ko ba fuck the fuck? Na natutuwa pag may biktimang natataniman. Wow. Kasi sabi niya yung nakaraan, para kang si Looney na sobrahan sa sundot. Wow, ginalingan. Aktivista na natutuwa pag may biktimang natataniman. Fuck! Contradicting bullshit. Ano ba yan? Kala ko ba fuck the umaangle na si Jabo dito. Yeah. police? Tas yung pa yung sinabi mo with your heads up. Alam naman natin na si Looney na frame up, pero kaka-focus mo sa punchline, di mo na napapansin yung setup. Putang ina. Pero Loons, ako na bahalang rumesback dito sa fame whore. Paparamdam ko sa kanya yung trauma mo na major. Maghanap ka na ng savior. Kalaban mo ay cyborg na may baril Terminator. Pag si Looney na sobrahan sa sundot, medyo wala ka sa lane, pero pag crush niya, hands up, Petron! Nagsaselo si Shane. Tangina na ito talagang tamod ni Vitrom sa tamod talaga nahubog to. Tingnan mo, dinamit mo pa yan. Ano yan, pantulog mo? Vitrom.
Wala kaming respeto sa rapper na hindi makabayan. Yan yung sigaw ng idolo mo, kaya mahiya ka naman. Wala kang karapatan makibaka kung nakikigatas ka lang. Walang sawa ako tong sasaktan. Yung mararanasan niya pang boss fight, nag-aapoy na to on-site. Kala mo may bonfire, sasalo ka ng sapak galing Japan, mababody bag to worldwide. Kayo, sabi nila, hindi ko daw deserve yung second round. Yan yung sinasabi ng nakakarami. Ayaw niyo ako makita manalo? Sa tuna ayaw niyo ako umabante? Ika nga ni Carlito, di porkit ayaw niyo, hindi na mangyayari! Kaya yung issue ni M-Site, sige ba mo sa akin? Total ganito lang loading nyo. Wala, nadali dun si Jabo. Hindi ginamit ni Sisik. Karami. Ayaw nyo ako makita manalo? Sa tuna ayaw nyo ako umabante? Ika nga ni Carlito, di porkit ayaw nyo, hindi na mangyayari! Kaya yung issue ni M-Site, sige ba mo sa akin? Total ganito lang loading nyo. Damay mo yung cameraman para lalong kumor nito. Ba't pakatian sa 70? Magkabila ang 35 yung sosolohin mo. So fuck all the issues at mga natatamo kong Sayang, sana nireserba na lang ni Jabo yun as a rebuttal dahil hindi naman nagamit ni Sisik yung angle na yun at ginamit niya pa na trap. Yun yung masakit doon. hatred, cause you can hate all you want but you can't deny the greatness. You can hate all you want, pero di ako tinatablan sa mga kumag. Kung taga Montalban, Rizal, sa feed ko laging nakabungad. Pero mali ka na tinutulak dahil sa kabila ng mga sugat na natihili na panggulat. At mas Rizal pa ako sa'yo kasi piniling manahimik at dinaan na lang sa sulat. Panalo si Boys Loot! Tatalunin niya ni Sisik! Yan yung sinasabi nila sa komento. Ang tanging sagot ko dyan, battle rap is a bitch! Linaglag ko sila pareho! Oh, pag ganun yun. Init ng laban. Ito yung problema ko lagi dito sa laban na to. May feels ako dun sa sa rounds lagi ni Jabo na nakukuha niya na yung magandang angle. Pero na biglang magsiswitch siya ng ibang angle na fuck, pwede pa sana niyang anuhin yun. Ipangsugod yung nagkakaroon ng beaten feels dun sa sa line na yon and sa kabuuan ng round parang biglang nagiging yun yung loony angle na na parang naging contradicting si Sisi kasi parang tinawanan niya, aktivista siya tas tinawanan niya yung pagkahuli ni, parang ganun, nag-make fun siya dun sa pagkahuli kay Looney. Maganda angle yun pero hindi niya naaabante, nagsiswitch siya bigla. Yun yung problema kay Jabo. Kasi nga, gets ko hindi siya ma-angle na battle MC. More on punchliner siya. Pero, ang problema nga, yung kalaban niya, ganun yung atake. And, feeling ko mas nakakabuo ng momentum yung style ni Sisi kumpara kay Jabo. Kaya, shit. And naunahan siya ni Sisik dun sa 70k angle kay M-Zite. What more kung nahuling bumanat si Sisik? Feeling ko mas checkmate si Jabo dun. Round 3 pinakamalakas ni Sisik yun. Kay Jabo naman parang same level nung round 2. Actually mas malakas pa nga yata round 2 ni Jabo kumpara sa round 3 niya. Yeah. All 3 rounds, Sisik.
All 3 rounds sisig. Medyo, yeah, maganda. Ano, maganda yung ano, yung overall yung overall construction ng round ni Sisik, ang genius ng strategy niya. Ang nahalo niya rin yung creativity niya doon. Kay Jabo naman, gets ko yung ginagawa ni Jabo, punchline rap. Pero, yun nga, may nag-comment dito, angle salad na yung ginagawa niya. Parang, bilang nanonood, bilang tagapakinig ng round niya, medyo nakakalito na okay, saan ba papunta itong round na to? Though, nagkaroon siya ng ng moment dun sa round 3, pero alam mo yun, may beaten feels talaga eh. Yun yung problema pag pag punchline MC ka. Either irekta mo lahat na punchline yun o alam mo yun, kung mag-angle ka, sulitin mo na yung paggamit nun, i-maximize mo yun. So yun. Ha. Yeah, hindi continuous yung rise ng lines ni Jabo. Ay, lumalaylay nga. Yan. Yeah, all 3 rounds sisik ako. Pero napakagandang laban nito. Ang daming masarap pag-usapan dito sa laban na to. Alam mo yun, na-meet nito yung expectation ko. Yeah. Pero all 3 rounds sisik ako. Pero sobrang dikit nitong laban na to. Ako bilang taste ko is mas natripan ko yung ginawa ni Sisik dahil ang ganda ng mga angles na ginamit niya. Yun. Ganun. Para sa akin. Yun. Sisik all 3 rounds. Pero props kay Jabo. Ang lakas. Sadyang na checkmate siya sa strategy ni Sisik. Yun lang. Left up, right of way. Day 2, Langit Lupa Tournament. Jabo versus Sisik. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Sobrang panalo ng laban na yun pero boto ng hurado, 3-2, advancing sa tournament. Damn. Mag-iay tayo lahat para kay Sisik. Well deserved. Well deserved. Gets ko yung mga nagsasabi nga na controversial daw tong laban na to dahil dapat daw si Jabo yung panalo. Gets ko dahil yung iba preference yung yung ganong style ni Jabo. Pero para sa akin, Sisik. Floodway semis, man. Tangin na mo, blitzen. Shoutout Laglagan, tapos kay Agent. Tapos shoutout Motus, syempre, tapos sa Midweek Basketball. Yeah. Tangang init! Marshall, binoto ko si Sisik. Tangin na, ito na yung isa sa mga pinaka-intense na battle na na-judge ko. No? Sobrang init, sobrang laki ng stakes. Kung isipin natin, parang pareho lang sila ng punchline kung mabibilang talaga tayo. Pero para sa akin, parang nagkatalo sila. Mas maraming punchline si Jabo. Pero yung intensity ng pagkaalapag ng punchline, mas malakas yung lapag nung kay Sisik. Dahil nga na elaborate niya ng maayos. Sinong mas may purpose sa kada rounds nila, mas feel ko lang na mas malaki yung angle tsaka yung pagkakakonstruct, mas intricate yung pagkakakonstruct nung kay Sisik sa first tsaka sa third. Yung second pinaka-close na round, mas lumamang sa akin si Jabo. Pero para sa akin, mas lamang si Sisik sa concept tsaka sa intricacy ng rounds. Pero at the end of the day, parang it all boils down to the preference naman kasi sobrang dikit ng laban at yung resulta mapapakita na 3-2 talaga siya. So para sa akin, 2-1 Sisik. Grabing laban yun. Sobrang lupit. Pero binoto ko si Sisik. Para sa akin, yung punchline, yung mga haymaker niya, mas rekta kasi. Tsaka Tanong ulit ni Stellar, tingin mo boss, depende na lang sa preference
ang naging decision dito kasi can go either way. Sa ibang MC siguro, hindi maiwas. Sobrang dikit talaga eh. Preference ko, ganun, yung angles talaga. Yan. Isang layer, ano na rin siya eh. Sinasama ko na siya as criteria eh, pag nagja-judge ako. Ano eh, tsaka mas may mga napakita siyang kakaiba tapos ano pa, sobrang gumana eh, alam mo yun. Pero shoutouts pa rin kay Jabo. Dami rin niyang solid lines. Pero yun, para sa battle na to, kung battle rap, pag-uusapan, nakuha talaga ni Sisig para sa akin. Yo, Master Pete, Master's Connection, Speech of Bars Bargain, Motus. Isa ako sa mga bumoto kay Jabo. Kung titimbangin naman yung rounds nila, halos pantay lang yung lakas. May mga rebuttals na tumatama, may mga rebuttals na hindi. Yung aura naman nila sobrang parehas lang din. Talagang walang lumalaylay. Pero kaya ako binoto si Jabo all 3 rounds kasi All 3 rounds. may mga ang lalakas ng linya ni Sisig pero yung mga pinakamalalakas sa iba tumatama, which is sa ibang karakter tumatama, ayun yung pinakamalalakas niya talaga. So yung kay Jabo naman halos lahat direkta. So binasi ko na lang yung kung ilan or kung gaano karami yung tumama direkta sa mismong kabatel, at doon nakuha ni Jabo yung boto ko. Direkta lang siya kay Sisig, which is si Sisig maganda, kaya lang sobrang haba ng mga setup, then sa iba pala lalanding, sa iba pala tatama yung setup. Ang gaganda sana nun, pero parang para sa akin kasi ayun yung nakakakuha siya ng momentum sa ganong paraan, which is hindi naman tumatama sa mismong kalaban. Kaya walang effect kay Jabo. The meantime si Jabo tuloy-tuloy lang, hindi niya iniintindi yung parehas maganda yung atake nila, pero para sa akin si Jabo yung binoto ko all 3 rounds. Pero congrats kay C6, maganda yung ginawa mo at maganda ng laban nyo. Ayo, Shay nga pala, Sisik versus Jabo. Ang binoto ko si Jabo all 3 rounds. Pinaka-close na round para sa akin, 3rd round. Ang ganda ng content ni Sisik. Pero ang story kasi, ang naging dating sa akin ng battle is, si Jabo, siya yung parang Goliath, tapos si Sisik pinipilit umabot. So, 1 and 2, pareha silang gumagamit ng mga aggression. Siguro round 1 debatable. Pwede kay Jabo yun. Pero, yun nga. Debatable yung round 1. Yun yung pinaka siguro. Alam mo yun, yung parang ganun yung tingin ko. Yung mga papatayin kita, bubutasan, babaril, whatever. Kaso, as much as ang ganda ng pagkakagawa ni Sisik, di siya convincing sa akin dito sa live kasi ang liit-liit niya. Tapos si Jabo, tapos ikaw, aning kita, hindi ako nako-convince. So yun, hindi ako convinced. Tapos ang ganda ng ginawa ni Jabo 1 and 2 kasi tamang strategy na kita tayo na, liit-liit mo, papatayin kita, hindi, kaya kinlaon niya lang. So diffuse talaga yung ginawa ni Sisik. Sa round 3, close, muntik ko na ibigay kay Sisik, pero binigay ko pa rin kay Jabo. Ang ganda nung trap ni Sisik doon sa M-site issue, nadali niya si Jabo doon, but medyo hindi lang naglanding para sa akin yung mga ganong type shit ni Sisik kasi all 3 rounds, Jabo, round 3, dikit. Pero props kay Sisik. Pero yun lang, hindi talaga ako convinced na gagawin mo yung mga kay Jabo. So. Yo, Surgenyo, sobrang init. Kita nyo naman. Oh, shit. Grabe. Pero Tangina. Di ba aircon dyan? Yo, Surgenyo, sobrang init. Kita nyo naman. Damn. Grabe. Pero sobrang dikit na laban. Umabot ako sa punto na binigay ko ng tie yung 2 round, yung first 2 rounds. At nagkatalo sila sa round 3 para sa akin. Kasi sobrang dikit yung laban para sa akin. May tulog moments sila, tapos merong sapak moments din. Totoo yun. So sobrang dikit, binigay ko ng tabla yung 2 round. And sa round 3, ang naging deciding factor sa akin is yung angle about kay M-site. Kasi talaga. inabangan ni Sisik yung M-site angle, which is hindi niya binanggit. And then nagkataon na huli naman si Jabo. At binanggit ni Jabo yun, sinetapan niya, pero hindi nag-pay off kasi hindi naman ginawa ni Sisik yung angle na yun. Kaya
sobrang dikit din ng round 3 pero doon ko na lang nahanapan ng butas. Walang preference pero yun yung pinakaginawa kong butas kung pasok ba lahat ng bars nila kasi malakas yung suntok eh. Kaso, effective ba siya or applicable pa siya doon sa ginawang rounds ni Sisik. Kaya, Sisik, congrats pa rin Jabo, solid yun, tangina. Solid na laban. Ayun, tangay na. Na-meet nito yung expected. Hindi naman sobrang na-exceed pero na-meet nito yung expectation ko. Huwag nyo pansinin niyo si Cripply. Papansin lang yan. Nagbabakasyon yata ngayon si Cripply. Ingat dyan kung nasang aman, di ba? Yun. Yun, yeah, solid na laban to. Gets ko yung mga nagsasabi na si Jabo dapat yung panalo. At gets ko rin yung mga nagsisik dito sa laban na to. Magkaiba sila ng approach sa battle rap kaya napakahirap niya talagang i-judge. Si Jabo umamit ng textbook battle rap while si Sisik naman ginamit niya yung strategizing talaga. Yeah, pero overall solid na laban. Sana na-enjoy nyo yun. At sa mga umabot sa puntong to, yan, social media accounts ko, follow nyo na lang ako please. Ingat sa lahat. Kita-its tayo sa susunod na episode. Yan.